Okay mga ka-TH, good morning. So ito yung mayroon tayong stock na Tesla. Ito yung mga ka-TH ha. Makikita nyo yung upgrade niyang ganito. Ngayon, yung dating hawakan ng Tesla ay PVC. Dito yan. Ganito yan. So ito, malaking pinagbago ng Tesla. Ngayon, dito mabigat na. So dito, ang gagawin natin dito, lalagyan natin siya ng circuit dito na ilaw din. Pag kunwari ganito, papakita ko sa inyo mga ka-TH. So maraming babaguhin natin dito. Yung dito mga ka-TH, papakita ko sa inyo. Papaliwanag ko sa inyo Yung ito, yung nandito, papalitan natin siya ng switch, yung malaki na. So ito yung mga ka-TH, may mga kulay yan. Pula, green, blue, yellow, white, yan. So yan, makikita mo kada pin yan, may mga kuning color coding po yan. Ngayon, ito, papalitan din natin to. Yung apat na push button na yan. Yung magiging push button niya, yung ganito na siya. Yung ganito. So ito, makikita nyo may ilaw yan. So ito yung tinatawag na metal light push button. Ito yon, para mas maganda tingnan. And then yung daragdag pa natin dito, pag ito halimbawa nakapili ka na dyan, dito pipili ka dito, di ba? Yan, pipili ka na ganyan. Ngayon iset okay mo yan. Pag set okay mo siya ng ganyan, yan, iilaw siya. Ngayon, so mangyayari dito mga ka-TH, lalagyan natin siya ng sound wave. Iilaw yan, awning tutunog yan. Pagkatapos, dito may ilaw din. May ilaw din siya dito. So magkasama sila na makikita mo na nakaset okay na. So may ilaw din siya dito. Yan, may light din siya dito. Then, palalakasin natin, yung may isang knob din dito na lalagyan din natin siya ng frequency ulit. So another yan, separated dito. Basta pag ito nag-sit okay yan, sabay-sabay yan dito. Tapos dito, may tunog na siya. May electromagnetic sound wave na siya. Para malaman natin mga ka-TH na pag malapit na tayo sa object, ay biglang mawawala yung yung electromagnetic sound wave niya. Ito mga-TH, ang kinagandaan dito kasi ang mangyayari niyan ay gagawin natin parang siyang ionic. Yung ionic naman, hindi siya tutunog kung hindi siya makasagap ng signal, ang ginto. So dito naman, ang gagawin natin dito ay baliktad. Tutunog siya ng tutunog hanggang makasagap siya, masentro niya yung items na yun. So mawawala yung tunog niya. Mawawala yung tunog niya, ilagay mo doon sa doon sa ibang posisyon, dito tunog. Dito tutunog, babalik sa dati, hindi naman tutunog. Babalik sa dati, hindi naman siya tutunog. So meaning dito mga ka-TH, pag hindi na siya tumunog, meaning yung pumutol yung signal niya. Sa madaling salita, pag lumapit na kasi ang items na, di ba? Gold bar yan, mga ginto yan mga ka-TH. Yan ang sumisira ng signal ng electromagnetic sound wave. Yan mga ka-TH, hindi nakakaalam. Saka pala, ito ang papaliwanag ko sa mga karamihan na gumagamit ng mga Tesla. Bakit ito pinagkakamalan nyo ng meter yan? Hindi po meter yan. Ito, papakita ko, balik natin sa dati. Balik natin sa dati Yan. Ngayon, maraming gumagamit ng mga Tesla na itong letter M yan ay ang napagkakamalan na meter, depth. Tapos yung weight, yan napagkakamalan din na laki ng items. Ay hindi po. Ang ibig sabihin po ng W na yan ay horsepower po yan ng kanyang voltahe. Ito naman po ng mH po.
ang tinatawag na ano ba yan? Yan. Eto mga ka-TH, papaliwanag ko sa inyo. Ang letter M po ay megahertz. Yan. Pag pinindot nyo yan, pag pinihit nyo ng pinihit yan, lalakas yung megahertz nya. Yan. Halimbawa, sa gold, hindi siya didetect sa gold. Detect ng detect yan. Ikot ng ikot. Ngayon, dito naman sa weight po, so sa madaling salita, ito yung horsepower nya ng current. Ito po. Hindi po dito po yung nakakaano eh. Hindi po yung ito po, wala pong lalim yan. Wala pong deepness yan. Kasi doon ako nalilito sa mga sinasabi ng iba. Bakit? Ngayon, nakakapagsabi sila. Bakit nilagay ko sa ganito? Sa 19 meter. Bakit wala naman kami nakuha? Depende po kasi yan mga ka-TH sa mga reseller na nagbebenta nito na sinasabi na itong letter M yan ay meter ng deepness o lalim. Hindi po. Megahertz po yan ng voltahe o yung frequency. Halimbawa, sabihin natin gold 24 karat. Ang voltahe po niyan, ito po yon 5,000. Yan. HS horsepower yan. Ito po yan. Yan. Frequency niya is 5,000. Ngayon, yung MH na ito yung magdadala ng voltahe kung ilang voltahe ang gusto mo para mapadali yung detection mo. Yan o. Yan. Hindi siya tutunog. Dapat ibalik mo sa dati. Yon. Pag ginanyan mo yan mga ka-TH, yan mo, magsasabay yung dalawa. Yan. Yan. Yung iba naman, pinipihit nila ng malakas na kaya kung makikita mo, ikot na ng ikot. Yan. So marami pong nagre-reklamo sa atin, nagre-reklamo na yung nabilihan nila ng Tesla. Bakit nilagay nila sa 5 meter, so 19 meter, wala naman. Kasi po, mali-mali naman po yung ibang mga reseller na sinasabi, meter po yan, deepness po yan. Ay, hindi po deepness yan. Megahertz po ang tawag dyan. Yan. Kumbaga kung gamitan mo siya ng tester, lalampas yan. Ang maximum po ng gold ay pumapatak na siya ng mga 10,000, ganyan. Pero pag ito ay inover mo po siya ng ganyan, ay detect kahit saan yan, kahit sa laptop. Ito yung gain volume na tinatawag. Kumbaga sa sound, may volume yan. Lalakas, hina. Yan. Ito lang, ipapaliwanag ko sa inyo mga ka-TH. Sa mga nagkaroon ng mga Tesla, hindi po lalim po yan. Hindi yan lalim. Yan ang mga MW. Hindi po lalim yan. Hindi din po yung laki yan. Yan. Para masabi ko po sa inyo, pasensya na kayo kasi ngayon lang tayo nagkaroon ng stock ng ganito. So ngayon, marami tayong babaguhin, marami tayong idadagdag dito. Yung ito, ang push button na yan, ay ito po yung ilalagay natin. Ito yung Metalite. Yan. May ilaw po yan dito ng gilid niyan. Yan. May green, may pula, may blue, may yellow, may puti. Yan. And then ito naman, pag inon natin ito, pag inon po natin yan, di ba? Pag inon natin yung pula, so pula siya. Pag inon po natin yan, ito, mag-iilaw na yung apat niyan. So ito na po yan. Yan. Magkikita mo yung mga bilog-bilog niya. Kasi dito, lalagay natin dito, kulay green, o kaya pula, tapos yung dito naman, ilagay natin yung kulay blue. Kasi pangit naman yung lahat po ng pare-pares yung kulay. Tapos ang idaragdag natin dito mga ka-TH, daragdag natin dyan, dito ay yung isang volume na para sa electromagnetic sound wave. Kasi ito, papakita ko sa inyo mga ka-TH. Halimbawa, pili ka ng gold 18 karat, silver, diamond, platinum. Ngayon, set okay ka. Pag set okay mo, natural na iilaw. Ngayon, magsasama din yung pag umilaw na yan,
tutunog din yon. Yan. Ngayon, tutunogan na yan, may pihitan din siya na aning ihina yung sound wave niya. Kasi mga katiits, ang sound wave ay tumutulong din yan para makadetect yung mga matagal na ng kabaon na aning wala pang singaw. Kumbaga parang sumisipol ka, pupukawin mo lang sila. Ganun yan mga katiits, sa mga hindi nakakaalam ng ganyan. So ipapakita ko na lang sa inyo pag ito ay naging okay na. So dito mga katiits, ang ano natin po dito, ang presyohan po natin dito ay 25,000. 25,000 din, pares din pa dati yung ano ko doon, 25,000 pa rin. Pero 1 year warranty po yan mga katiits. Ha? Sa ating reseller tayo ng ganito, pero iba din sa atin kasi nagbibigay tayo ng 1 year warranty. Hindi katulad ng ibang mga reseller, pag naibigay ng ganito, pagkatapos wala silang action, pag nag-commit na si customer, siyempre bayad na hindi na yan magpapaturo, ganyan. Tapos may nalubat lang, hindi na siya ipapollow up ni seller. Yun mga katiis ang mahirap dyan. Ay kung bibili kayo sa mga reseller na dapat yung mabibigyan kayo ng garantiya. Tulad sa akin, tingnan mga katiis, 25k ngayon lahat yan puro naka-set up na po yan. 25k pa rin yan. 1 year warranty mga katiis. Yung sa iba mura, binibenta nila ng 14,000, 16,000, tapos mali-mali pa yung mga binibigay ng mga demo sa inyo. Pag sinabi nyo yung set nyo ganito 5 meter, tapos wala naman. Yun ang mahirap yan mga katiits. Kailangan pag magbibili kayo ng unit, tanungin bago kayo magbayad. Kasi mga katiits, nakamura nga kayo, pero pagdating ng item sa inyo, biglang nasira. Yung 14,000 nyo, yung 16,000 nyo, nawala. Samantalang yung 25,000 mga katiits ay 1 year warranty yan. So mag-defective man yan, pwede po nating ibalik yan kasi may warranty po yan. Ngayon, sa oras na ito ay mabasag, mahulog, masira, tapos mapasukan ng tubig, ay hindi na po natin yan ng cargo yan. So magbabayad na po kayo sa pagpapaayos nito. Bawa pag nasira yan, nabasa yan, so po-provide ulit kayo na bumili ng bago. Kasi sira na pong lahat ng circuit, lalo na pag nabasa nyo. So ang ino-organize lang po, ino-authorize lang po natin dito. So pag nag-defective siya, halimbawa ganito mga katiits, yung iba kasi pinipihit yan ganyan. Pag ganyan mo, pipihitin na ganyan. Tingnan mo tingnan mo mangyari, pihitin ko ng madalian. Pag pinihit mo ng ginaganyan yan, gagalaw-galaw yan. Ngayon, ang gagawin nyo, patayin nyo bigla. Kasi po, LCD po yan. Kagaya din sa mga LCD screen. Ganyanin mo, kahit ang cellphone mo, nagre-rainbow. Pag naka-encounter kayo, patayin nyo bigla. Babalik sa dati yan. Ngayon, dito po, tagal ko nang sinabi yan, yung volume nyo, yan. So, ayan, papakita ko sa inyo mga katiits. Tama na yung saktong 11 megahertz. Depende sa nyo, kung halimbawa gusto yung maning mapalakas yan, 31, okay, pwede na rin yan. Pero kung siyasagad nyo, aabot ng ganyan, 1,000 to 1,023, sobra-sobra naman.